umagang ito, O God, nagpapasalamat kami, O God, sa bagong hininga, sa bagong buhay na pinagkaloob mo sa amin, O God, upang ikay aming pakulihan at pasalamatan, O God. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Lord, maraming salamat, O God, at pinagtipon-tipon mo kami na yung mga anak, O God, Saturday, Friday, and Sunday fellowship, O God. Lord, maraming salamat, O God, sa pagkakataong ito, O God, upang pagbuklitin mo, O God, kaming mga anak mo, O God, upang ikay pasalamatan at papulihan. Lord, apart from you, we are nothing, O God. Lord, kumbaba po kami, humihingi ng kapatawaran, O God, sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Saliksikin mo po, O God, ang kaituran ng aming puso, O God. Lord, sa kalinisin mo po, O God, ng iyong banal na dugo. Lord, maraming salamat, O Lord God, dahil sinabi mo sa iyong banal na salita, if we confess our sins, you just faithfully just forgive and righteousness, O God. Lord, maraming salamat, O God, sa kapatawaran na pinagkaloob mo sa amin sa oras na ito, O God. Lord, maraming salamat, O Lord God. And cover this place with your most precious blood of the Lamb from the rooftop and to the ground floor, O God. Lord, maraming salamat sa iyong banal na espiritu na nananahan sa amin at nandito sa kalagitnaan namin, O God, nakasakasama namin magpupuri sa iyo, O God. Lord, maraming salamat, O God, sa iyong mga anghel, O God, nakasama namin magpupuri sa iyo sa araw na ito, O God. Lord, maraming salamat, Lord. Hallelujah, Lord. At sa oras na ito, O God, itinataas namin ang service na ito, O Lord God. Ito'y mabangong offering sa iyo, O God. Lord, maraming salamat, O Lord God. At pinapasalamatan ka namin, O God, sa lahat ng mga ginawa mo sa aming mga buhay sa pang-araw-araw, O God. Lord, maraming salamat, O God, sa iyong mga anak na tinawag at pinili, O God, na siyang magpapahayag ng iyong banal na salita, O God. Pagpalain mo po siya, O Lord God, at itago mo siya sa iyong malabay na pakpak. Ang iyong kalalhatian lamang, O God, ang makikita sa kanyang buhay, O God. Lord, maraming salamat sa kanyang buhay, O God, at yung inanda niyang mga salita mo na siyang ipapahayag ngayon sa araw na ito, O God, ay tumimo sa aming puso't kaisipan, O Lord God. Ito yung isang tabak na susunog sa aming mga puso upang magamit namin ito sa pang-araw-araw namin pamumuhay at paglilingkod sa iyo, O God. Lord, maraming salamat sa kanyang buhay. Let the fire of God, O God, burn lahat ng mga iniquity sa aming mga puso, O God. Maraming salamat, O Lord God, at ang iyong mga salita, O Lord God, hallelujah, Lord, na ito'y buhay at totoo, O God, na magbabago sa aming mga buhay, O God. Lord, maraming salamat din po, O God, sa iyong mga anak na mga musician, O Lord God. Lord, mga manunugtog, mga awit, O Lord God, anoint there, O God. Let the corporate anointing be with them, O God. Lord, maraming salamat, O Lord God, sa mga kanta na inihanda nila na papakanta at kakantahin namin, O Lord God, ay ito'y inaalay namin lamang sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat din po, God, sa iyong mga anak na mananayaw, O God. Lord, pagpalain mo po sila, O Lord God. Lord, more anointing be upon them, O Lord God. Let the unity, O God, and love be upon them, O God. Lord, maraming salamat, O Lord God, sa iyong mga anak, O God, na patuloy na naglilingkod sa iyo, O God. Maraming salamat. Hindi nila inantala kung ano man ang nangyayari sa labas, O God. Lord, maraming salamat for your protection be upon us, O God. Lord, maraming salamat, Lord. Hallelujah, Lord, sa mga anak mo, mga mananalangin, O God. Pagpalain mo po kami, O God, at yung mga anak mo na dumalo at inuna ka sa araw na ito, O God. Patuloy mo kami pagpalain, O God. Lord, maraming salamat, O Lord God, dahil ikaw lamang, O God, the enemy, O God, defeated sa oras na ito in the mighty name of Jesus. Wala na siya magagawa sa aming mga buhay at sa ministry ito in the mighty name of Jesus. Let the unity be upon us and love cannot be broken, O God, sa ministry ito in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat, O God, for the victory sa service na sa araw na ito, O Lord God, dahil ikaw lamang ang Diyos namin tagapagtanggol at aming kalasag, amin ang tagumpay sa lahat ng oras. Lord, maraming salamat, O God, to all the glory, honor, praise, and thanksgiving in the mighty name of Jesus.
bless the Lord? When is the time you say for the goodness of God in your life? Today, people of God, this is the time to shout, I love you, Lord, for His goodness and His mercy that endures forever. Open your mouth and sing this song with all your heart. Hallelujah. Hallelujah. Your mercy never fails me. Yes, Lord, All I
hindi man sa pera, hindi man sa sa ating kalusugan lang. No. Amen. Yung kalusugan natin, importante. Because, sabi nga, ang kayamanan daw ng tao ang kalusugan. Amen. Kasi paano tayo maghanap buhay pag hindi tayo malusog? Amen. Praise the Lord. Amen. Can we give clap hands to the Lord? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa at maraming salamat na inuuna ang Panginoon. Hallelujah. At ni-welcome ang lahat ng naririto. Wala tayong bago. Praise the Lord. Lahat ay mga luma na. Kaya lahat na ay pinagpala na ng Diyos. Amen. Lahat na ay masunurin. Amen. Inuuna lagi ang Panginoon. Amen. At siyempre ngayon, i-welcome natin ang unang-una mga sa Friday group. Amen. I declare and decree na kayo ay dadami katulad ng buhangin sa dagat. Amen. Claim it and receive it and it shall come to pass na mangyayari. Amen. According to your faith. Sabi ng Lord. Amen. And we welcome siyempre mga taga-Saturday! Thursday group pala. Meron tayong Thursday group. Dami ng Thursday. Tumayo ka. Tumayo ka. Gagamitin ka ng Lord. Dahil kayo ay gagamitin ng Thursday. Amen. And of course, wala tayong dito sa outreach. Wala. Praise God. Umalis wala si Sister Leonora. At syempre, welcome ang Sunday Group! Hallelujah, praise the Lord. Tayo ay masaya. Amen. Tayo ay pinagpala. Amen. Praise the Lord. God is good. All the time. All the time, God is good. Amen. Praise the Lord. At hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. At niwe-welcome natin ang ating anointed, napakatahimik, pero napaka-anointed. Sabi nga nila noon may small but terrible. Ngayon, silent but terrible din. Pag nagpahayag siya ng salita ng Lord, powerful. Amen. Anointed. Amen. Kasi noon may small but terrible, di ba? Ngayon silent but terrible. Pag magpahayag ng salita ng Lord. Amen. At siya ay pinagpala ng Lord. Siya ang nagpapakain sa atin yung sa physical at pinapakain din tayo ng spiritual. Maraming salamat sa buhay niya na patuloy na naglilingkod sa Diyos. Very faithful sa Panginoon. Amen. At ni-welcome natin ang ating beloved pastora, Pastora Jingjing Binoy. Amen. Thank you. Magandang umaga sa ating lahat. Amen. Purihin ang Diyos na buhay sa ating kalagitnaan sa umaga nito. Maraming salamat sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo ay sumamba at magpuri sa araw na ito. Amen. Kayo po ba ay excited na makinig ng kanyang mga salita? Amen. Grabe ang kabakaw kasi nandito ang mga Saturday. Nasanay ako ng Sunday. Kaya grabe yung dito natin. Tapos parang nagihina ako, parang wala akong buto. Pero talagang hindi ako sanay na humaharap sa mga tao kasi sa bahay namin sa Pilipinas, hindi talaga ako nangangapit bahay. Nandun lang ako sa bahay. Nahihiya, parang takot ako sa mga tao. Tapos pag pupunta ako sa palengke, yung mga sasakay ako ng tricycle, hindi nila alam kung saan bahay ko. Kaya sinasabi nila, saan ang bahay mo, balasan ko. Ayan, manugay yung
manugang yan ni, yung biyanan ko. Sinasabi niya, doon, asawa ni Titi pala to. Kaya hindi ako siguro, takot ako sa mga tao. At purihin ang Diyos at ako ay ginagamit sa awat-awat niya. At kung meron, manalangin muna tayo. Hallelujah, maraming salamat Panginoon sa napakagandang umaga nito na pinagkaloob mo na naman sa amin. Lord, bago kami dudulog sa iyong harapan ay humihingi kami ng patawad sa iyo sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, pagkakamali, pagkukulang, Panginoon, sa aming kahinaan. Lord, hinihingi namin ng patawad ang lahat ng ito. At linisin mo kami ng iyong banal at makapangyarihang tugon. Salamat Lord na sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Inaamin ko Lord na wala akong kakayahan na magbahagi ng iyong mga salita. At sa oras na ito ay humihingi ako sa iyo ng karunungan. Hindi karunungan sa mundo Lord, kundi yung karunungan na nanggaling sa iyo. Amen. Dahil sinabi mo Lord na kung sino man ang kulang ng karunungan, kami ay humingi sa iyo na hindi nanggaling. Maraming salamat Panginoon na hayaan mo na maitaas muli ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. I-bless mo ang iyong salita. Bless and anoint your word today, O God, na ang mga salita mo na aming pagpulay-pulayan, Panginoon, ay muli nalalakas ang antas ng pananampalataya namin sa iyo. Lord, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, nabuksan mo ang aming puso, ang aming isipan, na maunawaan namin ang ipahatid mo sa umaga ito. Let your will be done, Panginoon, na mangyari ang kalooban mo, hindi yung kalooban ko, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. No one will be glorified, no one be exalted, but you alone, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, Amen. Kung meron tayong Biblia, sinong may Biblia? Amen. Kung meron tayong Biblia, ay samahan niyo ako sa pagbasa. Doon tayo sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Sabi dito, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. 2 Timothy chapter 4 verse 7, ulitin ko, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ang pamagat ng aking ibabahagi sa inyo sa umagang ito ay pinamagatan natin, keeping our faith strong. May mga pagkakataon na inaatake ang ating pananampalataya. Amen. Ang isang example dito ay si Job. Kung nabasa natin ang buhay ni Job, si Job ay dumaan siya ng matinding atake sa pananampalataya. Kung nabasa natin yung istorya ng buhay ni Job, siya ay nawala lahat ng kanyang kabuhayan. Nawala ang kanyang anak. Bukod doon, si Job ay nagkasakit ng malubha. Nagkasugat-sugat ang buong katawan mula ulo at talampakan. At ang sabi ng asawa sa kanya, asawa ni Job, sabi niya, sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. At yun ay hindi madali kay Job, masakit yun, mabigat kay Job. At hindi lang yan, na-misjudge pa ng kanyang mga kaibigan. Sabi ng kanyang mga kaibigan na, kaya ka nagkaganyan dahil nagkasala ka. Subalit si Job ay hindi siya nag-give up ng kanyang pananampalataya. Higit na pinagpala siya ng Diyos. Lahat ng nawala sa kanya na kabuhayan, mga hayop ay dinoble-doble ng Diyos ang bilang. Pinalitan din ang kanyang anak, nagkaroon din siya ng anak. At si Job ay nabuhay pa ng 140 na taon. Sa ating buhay, ang lahat ng ating nararanasan ay natitest ang ating faith. Amen? Lalo na ngayon, yung ating nararanasan ngayon na krisis, ay natitest ang ating faith, ang ating ugali, at ang ating tiyaga. Amen. Nakagaya yung asawa ni Job, ang sabi niya na, sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na.
Pero ang ginawa ni Job, hindi niya nagawa na sumpain at talikuran ang kanyang Diyos. At meron akong tatlong bagay kung paano malakas ang ating pananampalataya. Ang una ay keeping our faith strong is repeated appeal in the Bible. Keeping our faith strong is repeated appeal in the Bible. Doon tayo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi dito, "Therefore, my brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Stand firm, let nothing move you. Always keep yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Pag binabasa natin ang ating Biblia, binabasa ba natin ang ating Biblia? Kapag binabasa natin ang ating Biblia, nandoon yung paulit-ulit na binanggit, na nandoon yung encourage na be courageous, do not be discouraged, stay strong, stand firm. Bakit paulit-ulit na binabanggit sa Biblia? Sapagkat kalooban ng Diyos na maging malakas tayo sa ating pananampalataya. Na sa ating nararanasan ngayon na krisis, ay masasabi ko na ito yung tamang panahon na i-demonstrate o i-display, ipakita natin ang ating pananampalataya. Na bagamat marami tayong nababalitaan natin na yung nangyayari ngayon na pandemic, marami tayong nababalitaan na libo-libo ang namamatay, libo-libo ang natatamaan, libo-libo ang naghihirap at nagugutom, ay huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen. Patuloy pa rin tayo na magtitiwala sa Diyos. Amen. Magkabangga-bangga man ang mga planeta. Amen. Patuloy pa rin tayo na magtitiwala sa Diyos. Amen. At ang under number 1 ay merong dalawa dito. Sabi dito, letter A, because bakit kailangan natin na maging strong ang ating faith? Letter A, because easy to lose hope. Because easy to lose hope. 1 King chapter 19 verse 4, ito ay tungkol kay Elijah. Si Elijah, kung nabasa natin yung buhay ni Elijah, siya ay kinakasihan siya ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kinakasihan siya ng kapangyarihan ng Diyos at siya ay napaka-anointed. Bumubuhay siya ng patay at nagpapababa din siya ng apoy. At noong nabalitaan niya na balak siya na patayin, si Elijah ay nakaramdam ng lungkot, takot at discourage. At ang ginawa ni Elijah, dahil balak siyang patayin, siya ay tumakas. At sa kanyang pagtakas ay naglakad siya, naglakbay. At nung siya ay naglalakbay, nakaramdam siya ng pagod, gutom at hirap. Kaya nanalangin siya kay Yahweh. Ang sabi niya, "Panginoon, ako po'y hirap na. Kunin niyo na po ako, gusto ko nang mamatay." At si Yahweh ay pinakinggan si Elijah. Hindi pinabayaan si Elijah, ang Diyos ay nagpadala ng anghel para bigyan ng pagkain si Elijah. Kaya masasabi ko na ang tao, kahit gaano katapang, kahit gaano katalino, ka-anointed, ay mayroon pa rin na dumarating sa ating buhay yung discourage. Maging akin, nararanasan ko din yung discourage. At kapag tayo ay nadi-discourage, ay madali lang na mawala yung hope natin. Kapag tayo ay nadi-discourage, nawawala na din yung tiwala natin sa Diyos. At madali lang tayong mag-give up. Kaya nais ng Diyos na malakas yung pananampalataya natin. Huwag tayong gi-give up ano man yung ating nararanasan. Amen? Ang sabi dito sa letter B, because we have, bakit kailangan nating maging strong ang ating faith? Because we have enemy and its target our faith. Because we have enemy and its target our faith.
si Satanas, bakit kailangan maging strong ang ating faith? Sapagkat meron tayong kaaway. Walang iba kundi si Satanas. Amen? At ang tinatarget ni Satanas ang ating pananampalataya. Bakit kaya ang tinatarget ni Satanas ang ating pananampalataya? Sapagkat alam ni Satanas na ang ating pananampalataya ay ito yung nagre-release ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay ito ang nagre-release ng kapangyarihan ng Diyos mula sa kalangitan. Ang ating pananampalataya ay ito rin yung susi para mabuksan ang pintuan ng langit. Kung nabasa natin yung babae na 12 years na dinudugo, ang lakas ng pananampalataya ng babae. Ang sabi niya na mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon, ako ay gagaling. At yung babae, nung naabot niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, bigla na lamang, dumaloy ang anointing. Dumaloy ang miracle. At yan ay naramdaman ng Panginoon. Mababasa natin yan sa Mark chapter 5 verse 30. Mababasa natin yan na naramdaman ng Panginoon nung yung kanyang anointing, yung kanyang kapangyarihan ay ito ay dumaloy. Ang sabi niya, may lumabas sa akin na kapangyarihan. May lumabas sa aking katawan na kapangyarihan. At ang babae, nung nahipon niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, siya ay tumanggap ng himala at kagalingan. Amen. Matthew 17:20. Matthew 17:20 ba yun? Yung nothing impossible kung meron kang pananampalataya. Amen. Si Satanas ay kapag ang isang Kristiyano, tayo ay isang Kristiyano ay puno tayo ng pananampalataya at tayo ay empowered by the Holy Spirit, mahirap tayo na tigilin ng Satanas. Ni Satanas, mahirap tayo. Yung ginagawa natin para sa Diyos, mahirap tayo na tigilin ni Satanas. Amen. At siya ay kapag alam niya na meron tayong vibrant faith, si Satanas ay nanginginig siya, takot na takot. Lalayuan niya tayo. Amen. At dito sa number 2 na tayo. Number 2, keeping our faith strong it is a challenge and a battle. Keeping our faith strong, it is a challenge and a battle. Yung unang verse natin kanina, 2 Timothy chapter 4 verse 5, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Bilang isang Kristiyano ay hindi po ito laro. Amen. Ang isang Kristiyano ay hindi laro. Ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi tayo naglalaro. Tayo ay mga sundalo ni Kristo. Tayo ay nasa pakikibaka. Amen. Hanggat tayo ay nabubuhay, hindi maalis. Mayroon yung ating pakikibaka. At sa gitna ng ating nararanasan ngayon na pandemic, buhay at kamatayan ang nakataya dito. Kaya, ma-realize natin, kailangan na ma-realize natin na hindi tayo naglalaro. Amen. Maging seryoso tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi hindi lang physical ang naapektuhan dito, pati ang isip ng mga tao. Ano nangyayari sa mga tao? Yung punong-puno sila ng takot at pangamba. Dahil wala na silang, naghihirap na sila, wala na silang makain. Kaya, kailangan na sa gitna ng ating nararanasan ngayon, ay maging seryoso tayo sa paglilingkod kay Lord. Si Lord nga, siniseryoso niya tayo. Hindi siya naglalaro sa atin. Hindi yung gusto mong umaten ka. Kung ayaw mong umaten. Sa ating nararanasan ngayon, wala tayong ibang kublihan, kundi ang Diyos lamang. Pupunta ka kay Presidente, hindi ka maililigtas ng salot na ito. Tanging ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin. Amen? At kapag ang mga, naalala ko lang yung testimony ni Pastora Gloria, kung narinig nyo, nung nagbakasyon siya, yung mga tao ay
ang kanilang nararanasan ay takot at gutom, at nararanasan din nila nararanasan nila yung parang bang wala na silang pag-asa. Kaya maisip natin, ma-realize natin mga kapatid, na kung ano man yung gawin natin para sa Diyos, yung maglingkod, yung ayusin natin yung paglilingkod natin sa Kanya. Walang ibang nakakatulong sa atin. Pumunta ka sa doktor, pinagamagaling man na doktor. Ang mga doktor nga sumusuko pa rin. Kaya wala tayong ibang makakapitan kundi ang Diyos lamang. Amen? Pero tayo na anak ng Diyos ay hindi tayo magugutong. At yung Amen? Dahil mayroon tayong Diyos na nagpo-provide ng ating pagkain, ang ating mga pangangailangan. Ang kailangan lang natin dito ay stand firm and let nothing move you. Amen. Stand firm and let nothing move you. Amen. Ang kailangan natin dito ay have faith in God. Ano ang ibang salita ng have faith in God? Trust in the Lord. Kapag sinabi natin trust, magtiwala ka na He can provide. Amen. Magtiwala ka na isupply niya lahat ng iyong pangangailangan, maging ang iyong mga pamilya. Magtiwala ka na iligtas ka ng Diyos, maging ang iyong pamilya. Amen. Kasi kapag isipin natin, kung ang Diyos ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, alam natin yung bugtong na anak, precious, pinaka-isa-isa, pinakamamahal na anak niya, ibinigay niya sa iyo. Ano pa kaya yung napakaliit na hinihingi mo dito sa ibabaw ng mundo? Amen? Ang Panginoon ay mahal niya tayo. Amen. Tayo, we are the children of God. Amen. Ang pangatlo na tayo, parang ang bilis ko Pangatlo lang ito Pangatlo na tayo, keeping our faith strong is possible. Amen. Keeping our faith strong is possible. Panatilihing malakas ang ating faith. Letter A, meron akong 4 dito. Letter A is by feeding and nurturing our faith with the Word of God. By feeding and nurturing our faith with the Word of God. Romans 10:17. Alam natin yan? Amen. Ang Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Ang ating pananampalataya ay kailangan na samahan natin ito ng salita ng Panginoon. Kailangan na meron tayong time, disiplinahin natin yung pagbabasa natin ng kanyang mga salita. Amen? Sapagkat lumalakas lamang, lumalago lamang ang ating pananampalataya, ito ay nababase kung gaano kadami yung kanyang salita na itinanim natin sa ating puso. Amen? Kaya may mga Kristiyano, may mga ilan na Kristiyano, tayo ay nanghihina sapagkat kulang tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Kung meron kang Biblia, basahin mo. Huwag mong huwag mong katabi sa pagtulog. Huwag mong ilagay sa dibdib sapagkat walang kapangyarihan yan. Basahin mo, i-meditate mo, i-declare mo para mangyari ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Ang pagbabasa ng kanyang salita ay gawin nating itong habit. Gawin nating itong lifestyle. Amen? At ang pangalawa ay wala akong eyeglass. Pangalawa ay letter B. Letter B is prayer. Prayer. Ang prayer, mga kapatid, ito yung nagbibuild ng ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya, ito ay hindi powerful kung hindi ito babad sa panalangin. Amen? Ang prayer, ito din yung komunikasyon natin sa Panginoon. Sino dito ang nananalangin? Amen. Lahat ba tayo? Amen. Yung totoo. Lahat tayo nananalangin? Amen.
Isang example dito ang Panginoong Jesus. Noong ang Panginoong Jesus siya ay nagkatawang tao, ay bumabangon siya. Hindi pa sumisikat ang araw, madilim pa. Bumabangon na ang Panginoong Jesus para manalangin siya sa kanyang Ama. Bumabangon siya, hindi pa sumisikat ang araw, siguro sabihin natin mga 4 o'clock. Kasi sabi doon, very early in the morning. Hindi ko matandaan kung anong version. Bumabangon siya, lumalabas ng bahay para makipag-usap, manalangin sa kanyang Ama. Bakit ang Panginoon kailangan niyang manalangin? Diyos na siya. Sapagkat kailangan niya ang anointing, kailangan niya ng kapangyarihan ng kanyang Ama. Para siya ay hindi siya matukso ng gawa ni Satanas. Isipin natin mabuti kung ang Panginoong Hesus na nanalangin, Diyos na siya. Ano na lang kaya sa atin na tao lang? Kailangan natin ang lakas mula sa Diyos na kung saan wala tayong magagawa. Hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay kung wala ang Diyos sa atin. Amen po ba? Ang Panginoong Hesus, siya din ay nagpapasting. Tingnan nyo, Panginoon na siya, pero bakit nagpapasting pa? Tayo kaya nagpapasting rin? Amen. Letter C. By choosing the promises of God. Choosing by the promises of God. Wala nang ibang nagpapalakas sa atin kundi ang pangako ng Diyos. Wala nang ibang nagpapalakas sa atin kundi ang pangako ng Diyos. Amen? Gusto ko lang sa inyo na i-testimony, ito ay na-share ko na sa Sunday para sa mga hindi pa nakarinig. Nung umuwi ako, December, ako po ay merong bukol sa suso. 2011 pa. Tuwing umuwi ako, ito ay pinapacheck up ko. At nung last na uwi ko, December, ito ay pina-check up ko ulit. At ang sabi ng doktor ay dalawang proseso ang gagawin sa akin, ultrasound at saka elastography. Ayun yung elastography, yung x-ray. Yung x-ray, mababasa doon yung mga maliliit na ugat. Makikita nila sa pamamagitan ng kulay ng ugat, makikita nila kung cancer o hindi. Yung elastography. Tapos nung ino-ultrasound ako ng doktor, kinakausap ako, ang sabi niya, ang yung bukol ay ito ay indifferent. Ito ay suspicious na cancer. Kung kaya, ano kaya yung mararamdaman? Pag ganun na sinabi, parang takot na, hindi ko na alam yung ano ko, yung aking naramdaman, takot, nanginginig, at parang hindi ko na alam manalangin. Parang hindi ako makapagsalita. Nane-nervous na ako. Tapos nung gawin natin yung pangalawang proseso, yung mas malalim na proseso, sabi ng doktor, para masigurado natin. At nung ine-x-ray ganyan, yung itong suso ko, ine-x-ray ganyan, nananalangin ako, sabi ko, Lord, in your name, Jesus, there is peace, there is hope, there is joy. Sabi ko, Lord, in your name, Jesus, there is healing. At nung habang ine-x-ray ng doktor ang aking suso, kinakausap ko ng doktor, ang sabi niya, tignan mo yung unang suri sa iyo, yung unang proseso, ito ay suspicious na cancer. Pero pangalawang suri sa iyo, ito ay normal lang na buhay. Amen. Kaya napakahalaga na meron tayong pinanghahawakan na salita ng Panginoon. Anong sabi sa Isaiah 55:11? Alam ba natin yan? Isaiah 55:11? My word, ang Diyos mismo ang nagsabi dito. Ang sabi niya, my word that goes out from my mouth will not return to me empty, but will accomplish the desire and achieve the purpose for which I sent it. Ibig sabihin, ang kanyang salita, hindi ito babalik sa kanya na hindi walang kaganapan, walang nangyayari. Ito ay mangyari na mangyari. Sapagkat anong sabi niya? Ang Diyos ay hindi siya sinungaling tulad ng tao. Amen? Hindi, kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. Kung ano yung pangako niya, tutuparin niya. Ano ang sabi sa Isaiah chapter 43, verse 26?
put me in remembrance. Anong ibig sabihin nito? Ipaalala mo ako sa aking mga salita. Hindi ibig sabihin na kung pinapaalala natin sa Diyos ang kanyang salita, hindi ibig sabihin na nakakalimutan niya ang kanyang salita. Hindi ibig sabihin na nakakalimutan niya yung pangako niya sa iyo. Ang ibig sabihin nito, gusto lang siguraduhin ng Diyos kung naaalala mo ba ang kanyang mga salita, naaalala mo ba ang kanyang mga pangako. Kaya ang sabi niya, put me in remembrance. Halimbawa, nag-promise ako kay Sister Delia. Sabihin ko sa kanya, Sister Delia, pag sahod ko sa linggo ay pauutangan kita ng 3,000. Tapos hindi mahintay ni Sister Delia na ibibigay ko sa kanya yung 3,000. Si Sister Delia, i-remind niya sa akin, di ba sabi mo, Sister Jing, na pautangin mo ako ng 3,000? At ako na nag-promise sa kanya, hindi ko makalimutan yung sinabi ko sa kanya. Ay, oo nga pala, ano. Amen? Ganoon din ang Diyos sa atin. Kaya ang sabi niya, put me in remembrance. At ang last ay guarding your heart, mind, and mouth. Guarding your heart, mind, and mouth. Proverbs 18:21. Kabisado na natin ang verse na ito. Kabisado ba natin o hindi? Hindi tayo nagbabasa. Proverbs 18:21. Life and death. Life and death. Life and death. Yun, sabi niya na death and life are in the power in the tongue. And those who love it will eat its fruit. Amen? Meron akong napakinggan at aking isi-share naman sa inyo. Napakinggan ko lamang at aking isi-share naman sa inyo. Merong isang tao na nag-aral siya ng neurologist. Merong isang tao na nag-aral siya ng N-E-U. R-O-G-I-S-E-T. IT pala, IT. Tapos may isang tao na nag-aral ng neurologist. At ang kanyang pinag-aralan ay tungkol sa utak. Nag-aral siya ng 10 taon. At yung pag-aaral niya sa loob ng 10 taon, doon ay natuklasan niya na mula doon sa ating, saan ba banda yung utak natin? Sinong doktor dito? Dito? Natuklasan niya, sa kanyang pag-aaral ay natuklasan niya na mula doon sa ating utak ay merong nerve na nakakonekta doon sa ating utak papunta sa center ng ating dila. Kaya kung ano yung iniisip natin, kapag bibigkasin ng ating dila, ito ay mangyayari. At hindi nga ito nakapagtataka dahil nakasulat sa Biblia. Amen? Mayroong supporting verse. Death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Ano ibig sabihin nito? Kung ano yung gustong-gusto mong sinasabi, kung ano yung lagi-lagi mong binibigkas, ito ay mangyayari. Sapagkat ang sabi niya, ang ating dila, mayroong kapangyarihan. Kaya ugaliin natin na magsalita ng maganda, ng positive. I-declare mo ang salita ng Panginoon at yun ang mangyayari sa iyo. Amen! Amen! Tayo na ito ngayon. Parang nasa tuktok na tayo. Mag-focus tayo kay Lord sa mga oras nito. Gusto natin ang
nararamdaman natin siya, nararamdaman naman natin siya kung ating puso ay nakabulo sa Kanya sa oras na ito. Amen? Mga kapatid, nararanasan mo ba sa oras na ito ang kahinaan? Kung nararanasan mo ang kahinaan ay alisin mo yung mga pangit na nangyari sa iyong buhay. Alisin mo yung mga kung meron nakatanim sa iyong puso na sama ng loob, galit, uot. Alisin mo ang mga ito. Sa oras na ito, huwag mong alalahanin ang mga nakaraan. Ang mga pait na nangyari sa iyong buhay, huwag mong alalahanin sapagkat